Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga ulit sa inyo. Okay mga bossing, meron tayong Toyota Tamaraw FX dito na 5K ang makina, gasolina syempre. Parang yung sa ating Light Ace mga bossing, gasolina rin yan. Okay mga bossing, ang gagawin at ang issue ng ating Tamaraw FX mga bossing ay sa ngayon mga bossing, wala na siyang load ng refrigerant. Matagal na daw itong hindi ginagamit yung aircon. Siguro pero yung sasakyan nagagamit. Pero yung aircon, sabi niya kasi yung kanyang compressor mga 1 year ago. Pero brand new, tapos hindi masyado nagagamit. Kasi nagkaroon ata ng problema sa makina. Hindi ko alam, basta yun yung parang history, no? So ngayon, hindi naman nagagamit daw to. Kasi naglagay ng 508 masyadong malaki. So nag-downgrade na yung 507. Pwede naman, tama rin naman. Pero yun na nga, hindi nagagamit. Ngayon, ang gagawin ay bubuhayin na rin ulit yung aircon dahil wala naman daw balak i-dispose tong ating unit dahil napamahal na sa kanila. Ganun talaga, kahit luma mga bossing, talaga may mga konting kumaga parang may sentimental value sa atin mga bossing, no? Para kagaya ng ating Light Ace mga boss. Nung nagkaroon tayo ng L300 or ng medyo magagandang unit, hindi naman magaganda pero at least mas latest sa kanya, no? Na itsapwera sa atin tong ating Light Ace, no? Kumaga natambak natin to na napakahabang panahon din doon sa ating parking sa Batangas na wala namang bubong kundi talahiban mga bossing. So isang taon kalahati rin niya natulog doon. Pero paglagay natin ng battery, pag start natin gumagana. So, very good naman. At kaya hindi natin to din-dispose ng ating Light Ace na yan, no? So, ganyan natin din yung kamahal. So, parang ganito lang din naman dito sa ating Light Ace. Kahit sabihin natin luma at parang bulok-bulok na ang katawan. Pero kung hindi ka naman tinitirik sa kalsada mga bossing, wala namang problema para sa atin yun, no? Kaysa naman sa brand yung hulugan na nagkukumahog ka kada bayaran, no? O, kaya ang gagawin natin mga bossing ay papatinuin daw natin yung aircon at sa atin pinagkatiwala at syempre i-offer natin yung maganda. Ngayon mga bossing, kasi itong ating FX medyo matanda na nga ng konti. Ang nagiging issue talaga pag halimbawang may high pressure, mabilis tamaan pati yung radiator. So ngayon ang offer namin, tanggalin na itong ating condenser na nandito, sa ilalim na tayo maglalagay. Mga bossing, kaya naman natin ginagawa to dahil unang-una nakitaan natin siya ng medyo mataas yung kanyang FX. Kasi may mga nakababa. So mas hindi ito yung standard eh. May FX din naman tayo dating pampasada, pero hindi yan yung standard na taas, no? So mas mababa ng konti. Ngayon kung mas mataas naman yung position, okay lang namang maglagay kami doon sa ilalim. Pero meron yung kumbaga may mga downside naman yon na pwede nating kumbaga parang dapat laging ma-check, no? Unang-una mga bossing, syempre pag nabaha or dumaan ka ng baha at nandun sa ilalim yung iyong condenser, nandun yung pan, pwedeng mababad sa tubig yung kanyang motor. So magkakaroon ng problema. Pangalawa, pag hindi gumana yung pan, walang ibang hahangin doon sa kanyang condenser kasi wala naman siyang clutch pan doon. Hindi ka mukha na nandito, kahit na mamatay isa sa dalawang mga backup na pan na yan, meron ka pa ring clutch pan na pwedeng humangin sa kanilang dalawa. Pero sabi naman ng ating kliyente, sila lang naman daw ang gumagamit niyan, kaya iingatan na lang daw nila at lagi nilang i-check yung ating pan kung gumagana. Okay? So yun ang gagawin natin dito. Tatanggalin na natin yan dyan para mas makakuha ng sariwang hangin itong ating radiator para wala nang mainit na condenser. Tatanggalin natin yan doon mga bossing, ilalagay natin sa ilalim. Pangalawa, meron silang dalang hanging type. Tatanggalin na natin to mga bossing, i-convert na natin to ng hanging type. May dala sila dito eh. Mga bossing, ito yung hanging type na laminated na yan mga bossing, no? May mga kanya-kanya na mga brand to, tsaka kung anong klase ng motor. Kasi syempre yung motor niyan na kung ilang RPM, no? Pero ang maganda lang naman sa hanging type mga bossing, blower motor, evaporator, luber. So wala na siyang dinaan ng mga maraming air duct hose or kung ano yung mga ventilation na kung saan-saan pa dadaan, no? So ang maganda lang dito, direkta na, no? So yan ang ipuposisyon natin doon. Meron silang dala dapat na condenser at saka pan, pero hindi natin papakabit to dahil yung condition mga bossing hindi na ganun kaganda, no?
Ngayon, kung talagang gusto nating patibayin, ayusin yung ating aircon, dapat kahit pa paano. Hindi naman natin na sinasabi na, bago kasi yun no? Pero ibig sabihin mga bossing, kung magkakabit ka nito, gagasusan mo, tas hindi rin naman uubra, sayang din naman yung gastos mo dyan. No? Kaya ang offer natin talaga mga bossing, wag na nating ikabit yan at maglagay na lang ng isang condenser lang mga bossing. Yung condenser na ilalagay natin mga bossing, mas malaki dito sa ating sukat na nandito sa ating harapan. No? Yan yung sukat na yan, parang 12 by 23 yan, pero mas malaki na dyan na ikakabit natin. At ginagawa na ng ating kasama doon. Mga bossing, ang maganda rito sa ating pan na ikakabit, sakop yung ating buong condenser. Kumbaga, bihira tayo makakuha ng ganyang housing. Lata yan. Tapos, ang pinakamaganda mga bossing, ang pinakamaganda nito, mahaba pa yung carbon. Chine-check natin kasi yung carbon brush kung gaano kahaba at yung commutator. Kasi hindi tayo pwedeng magkabit ng, okay, malakas, maganda nga yung pan, pero ang problema, titigil naman yung ating motor. So, kaya chine-check na natin yan bago natin ikabit para walang dahilan na sasabihin natin, ay boss, surplus kasi. So, syempre, pag sinabing surplus, ginamit na talaga, no? Tama naman, mga bossing. Pero, sa ating yung surplus, binibigyan natin ng value. Ibig sabihin, kahit surplus yan, matino yan. Bakit? Nakita natin yung loob, na-check natin commutator, na-check natin yung carbon, mahaba pa, tatagal. Hindi ko pwedeng sabihin na, boss, surplus kasi. So, walang ganun sa atin. Kaya yung kakabit natin surplus, sigurado tayong maayos at matino. Pag hindi na mahaba, may tama na hindi natin pinapaobra. Bakit? Kasi pag tumigil ang pan, sira ang trabaho namin. High pressure. Kaya kailangan goods yung ating pan. O yan ang mga bossing. Yan ang ikakabit natin doon sa ilalim. Mga boss, yung compressor niya, binaba natin dahil gusto natin siyang ma-check at mapalitan ng panibagong langis, no? So, kaya ako tinatanggal yung pulley natin kasi ayaw kong mag-leak test na ibababad sa tubig na nakababad yung bearing natin, no? Para medyo safe yung ating bearing. Tanggalin natin yung pulley. Okay? Leak test muna natin. Yung isa naka-flare. Ito yung mushroom na tinatawag namin mga bossing. Pero tatanggalin na natin yan. Palitan natin ng o-ring type. Ayan. Kasi o-ring type to, hindi flare type Mga boss, ito na yung ating i-install sa kanya, no? Nilagyan din natin ng rubber tex yung gilid niya. Okay, para lahat ng suction ng ating pan, walang kukuhaan sa gilid. Kasi may konting pampuwang Medyo mas malaki pa yung ating pan, no? Pero yan na yung size ng condenser na pwede natin ikabit. Okay, so very good na to. Papa-install na lang natin yan. Mga bossing, niligtas na natin yung ating compressor. Negative naman, wala naman siyang leak, no? So, tama naman din siguro yung sinasabi ng may-ari na isang taon pa lang, pero hindi naman nagamit. Kasi maayos pa naman Yung langis lang mga bossing, nakita ko hindi ganun kaganda. Check natin yung langis. Tatapon din naman natin yung langis din. Mga bossing, ito yung tumulong langis o yung nakuha nating langis dito sa ating compressor. Hindi na siya ganun kaganda mga bossing. Ayan. Kaya kailangan natin talagang palitan. Ito yung nakuha nating langis mga bossing. Tapos ito na yung ilalagay nating langis. Okay, so may kanya-kanya naman sukat ng ating langis. Depende ron sa system natin mga bossing, no? Depende yung sukat ng langis, no? Tsaka sa compressor. So lahat yan dapat alam natin kung paano natin lalagyan ng eksaktong langis. Pangalawa, sa mga bagong compressor, lalo na kung China, o sabi natin replacement, na hindi mo naman alam kung ano yung langis na nakalagay, mas mainam kung magpalit ka na lang. So, ang gamit natin langis mga bossing, M Karate, RL68, depende yan kung piston type o rotary type. May 100 po niyan May nakalagay naman dyan mga bossing, kumpara sa anong type ng ating compressor. Rotary, scroll. Ayan may mga kategory naman dyan. Okay? Oo, dahan-dahan lang. Yan. O yan, shoutout ulit kay Salim Ang galing.
Sige, ganun-ganunin mo. Yan. Mga boss, eto na yung ating condenser. Dito natin siya pinosisyon sa medyo tapat nung kanyang ang nakalagay dito sa area na to mga bossing, yung lagayan ng gulong. So hindi na daw naman kailangan, sabi ng ating kliyente, kaya doon na natin siya nilagay para medyo mas tumaas ng konti dahil may naka-position na chassis dito ng transmission natin mga bossing. Yung pinakang bracket ng transmission tatama kasi ron, tsaka yung pinakang bolt ng ating adjuster ng gulong. Kaya dito natin nilagay, no? Kaya medyo mas mataas yan mga bossing. Yan na yun. Ito na mga bossing, tinanggalan natin yung pinakang ventilation ng ating evaporator na original. Kasi dyan natin kakasa yung hangin type natin. Sige. Mga wire, okay naman. Ito lang yung pinutol ko. Saan yan? Dito yan. Sige, tap mo na lang mamaya. Mga boss, gagawa tayo ng pambara natin dun sa ating linya papunta sa likod. Iko-condemn na natin kasi yung ating rear evaporator. So babarahan natin siya. Hindi natin puputulin yung original para pag nagustuhan pa rin nilang ibalik yung dual unit nila, pwede nating ikabit ulit yung kanilang fittings, no? Kaya gagawa tayo na sa ating pambara. Tatakpan natin yung dalawang butas na yung mga bossing. Hihinangan natin ng aluminum rod yan. Natakpan na natin mga bossing. Mamaya ipapainal natin leak test yan mamaya kung walang leak yung ating pagkakahinang. Pero mukha namang goods mga bossing. Takip na takip naman. In-install na natin yung evaporator natin mga bossing. Itong ating hanging type na laminated. Kailangan mabrakitan lang ng maayos dun para hindi gagalaw-galaw. Siyempre yung ating installer, shoutout kay Boss Kenneth mga bossing. Bagamat Sunday ngayon mga bossing, no? Dapat di tayo nagbubukas talaga ng Sunday, pero dahil may pakiusap sa atin mga bossing at kailangan din naman natin siyang matapos, kaya kailangan namin siyang gawin ngayon, no? So pero hindi talaga ako nagbubukas ng Sunday. Ngayon, minsan kasi may mga naiiwan tao sa Manila, kaysa naman daw kung saan sila pumunta, magbukas na lang sila, no? Kasi tayo mga bossing, umuwi tayo ng Batangas mga boss eh. Ayan na, na-install na lang yan. Okay mga bossing, naka-install na yung ating hanging type. So lilinyan na lang ng pipe yan papunta sa labas. At natakpan na rin natin mga bossing yung ating linya na papunta sa likuran. Naglagay na lang tayo ng ating fittings na ininang kanina. Ito, papatanggal natin to para maitabi na lang, no? Para pag binalik nila yung dual, pwede naman. Ito, tatanggalin na to rito mga boss. Malinis na to. Para yung tatama sa ating radiator na hangin, hindi na ganun kainit, no? Yun nga lang mga bossing, yung downside ng ating condenser sa ilalim, syempre, pag nabaha, kailangan marunong yung gumagamit, no? So pagka mataas na talaga, tingin mo nga abot doon, kung kaya nyo wag lumusong, wag na lumusong, no? Yun lang yun. Kung mag-iingat ka doon sa iyong pan na nasa ilalim, kasi kahit hindi mo gamitin yung aircon mga bossing, mabababad at mabababad yung motor, kakalawangin yung spring, masisira yung carbon brush. Yun lang yung downside niyan. Yun, no? Pero ang advantage naman nun,
wala nang init na tatama kay radiator. At yung pan na yun, malakas naman yung pan na kinabit natin. Okay? Okay na mga bossing, nakakabit na yung ating mga piyesa. Yung ating pipe papunta dun sa pagdikitin mo na maayos sa atom. Tapos i-cable tie mo na ng so hindi siya tatamaan ng ibang Tas nakaligtas na tayo mga bossing. Yung condenser sa harap natanggal na natin. Pero ang balak nung kliyente, kasi yung isang pan niya mayroong toggle switch o may switch na separate. Gusto niyang pa-install dito yung isang pan, no? So tingnan na lang natin kung paano natin itatap yan dyan. Kasi doon lang yan lahat nakaklamp doon sa ating condenser eh. So gagawa na lang ng bracket yan kung gusto talaga niya ilagay dito. Okay, tas linya na lang mga bossing ng electrical. So yung wiring kasi nito hindi rin gumagana. Hanapin pa yung electrical. Okay, yun na lang. Papunta ng galing ng condenser mga bossing. Dumiretso yan dito sa dryer natin. Tas the rest nyan yung orig na nung out. Okay, very good na. Mga boss, load na tayo ng refrigerant. Meron na tayong reading na 36 low side, 150 high side. So yung ating compression mga bossing medyo nagmo-moist ng todo. And hindi kasi natin pinalitan ng expansion valve niyan. So pero alam na ng kliyente natin yan, no? Pero tingnan natin yung lamig sa loob kung okay naman. On natin. Nasaan ba ang on mo, brother? Ito. Okay, meron naman siyang lamig mga bossing na 5.2. Malamig naman. Tsaka ang maganda rito sa hanging type na sinasabi ko mga bossing, paglabas ng blower, andito na agad yung ating lamig. Andito na agad yung hangin natin. Malamig na kaagad. 5.1 mga bossing. Kanina nakita namin nung medyo mataas yung RPM. Yung RPM kasi niya binaba natin eh. Kasi yung RPM niya kanina nasa 900, ngayon bumaba na. Pag mga nasa 900 RPM o 800 RPM, nagto 2.0 yung nakukuha lamig, no? Okay, pero maganda yung ating circulate naman ng ating refrigerant, maliban na lang dito sa expansion valve mga bossing na nakalagay sa kanya, no? Kasi kung tutusin talaga mga boss, ito kasi dala niya tong evaporator, no? Hindi na natin pinakailaman yung expansion valve niya. Pero kung halimbawang nasa tama pa yun yung valve, mas maganda pang ibaba tong lamig nito. Pero goods naman, para hindi na additional gastos yun. Tingnan natin yung pan sa ilalim mga bossing. Ayan yung pan natin mga boss. Napakaganda. Sulit. Lakas ng hangin. Lakas. Very good. Mga boss, maraming natutuwa sa nagmo-moist yung ating buong compressor, no? Pero sa atin, hindi yan normal para sa atin, no? Kasi nakikitaan namin siya na pagka ganyan nagmo-moist yung compressor, wala sa eksaktong setting yung ating expansion valve, no? Kasi dapat ang magmo-moist lang itong suction hanggang dito lang. Pero yung buong katawan na, hindi na yan normal. Okay, so testing lang ako. Medyo kulang pa naman ng konting freon. Pero yung ating grams, nakapalo na ako dun sa mga 2 guhit na lang siguro. Punuin lang natin mga bossing. Okay mga bossing, okay na tong ating FX mga boss. Papaobserbahan na lang natin sa kanila dahil kagaya ng sinasabi ko, yung moist ng ating compressor, hindi tayo ganun kakomportable pagka nagkakaroon ng ganun katinding moist yung ating compressor, no? Pero good naman yung binibigay na lamig, malamig naman, tas naka single unit na lang to kasi mga bossing may takip na talaga yung kanyang likuran, no? Kaya hindi na nung may-ari sa atin, pinabuhay yung likuran kasi nakasarado na to, may plastic na to mga bossing, no? Hanggang dyan na lang talaga yung pinapalamig ng ating aircon, no? Pero pag gusto nilang buhayin mga bossing, pwede naman dahil wala tayong sinira dun sa ating connection para buhayin yung dual unit. Okay, ayun lang at magpapa-update tayo sa may-ari kung ano magiging tema ng lamig, kung
magiging komportable ba yung sinasabi nating moist ng compressor, makaka-apekto ba sa response ng lamig. Malalaman ng ating kliyente yan dahil nag-usap na rin naman kami dyan. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.